Hi Angels! Kami na naman ulit or ako na naman ulit at hulaan niyo kung nasaan kami. Kasalukuyan na umattend kami ng binyag ng anak ng kumpare namin, which is si Ronald San Francisco, at ang kanyang butihing magandang asawa ni si Mading Bilay. So late na kami niyan dumating. I mean, hindi naman late, sakto lang bago nag-start yung simba. At syempre, ganda-gandahan mo ng prank person. At kasama kong aking partner in crime na si Ami Labs. Ayan, tingnan niyo yung ugali namin pag sa loob ng simbahan. Talagang hindi ako titigil na hindi ka magugulo, Ami. Tandaan mo yan. At ang ganda naman talaga ng candle na to. Ang cute talaga niya, be. Feeling ko ang next na business ko is gumawa talaga ng mga ganyang design ng kandila sa binyag or sa kung ano man na special occasion. Abangan nyo na lang yung next na business ko talaga. Actually, nag-voice over ako pero girl, masusurprise kayo sa nangyari sa akin ngayong araw na to. As in, bukod sa binyagan, ang daming ganap, girl. Kaya yan, fresh pa dyan habang nagdadasal si inay. May fresh pa ako dyan, girl. Mamaya hunas talaga. Sobrang init sa labas. At yun ang mag-asawa. Ang mag-asawang Bilay at Padinggob. Yun talagang tawag namin sa kanya. Anong lately ko lang, ngayon ko lang nalaman talaga. Today ko lang talaga nalaman. Yung pangalan pala ni Padinggob is si Ronald San Francisco. Kaya pala unad yung nickname niya. At yun ang mga ninong. Ang dami namin. As in, hindi ko na na-videohan yung sa ninang kasi walang hawak ng phone ko. So, yung mga ninong lang talaga yung na-videohan ko. At saka, iyak niya si Talia. Ayaw sa mga ninong niya. Joke. Eme lang, eme. Ayan. Ito talagang tropa. Ayun, asawa ko. Kamukha niya na si Vegeta. Dahil sa hairstyle. Naku, pag narinig itong voice over ko, magagalit yun. And hindi mabubuo ang araw ng mag-asawa pag walang away. Wala yung susi ng motor mo. Ikaw ba naman? Alam nang magmumotor, iniwan pa yung susi sa loob ng simbahan. Ano yun? Nako ko mo? At yun na nga, Madi. Ay, hindi ako masyadong nakakapag-voice over, guys. Talaga kasi, iba yung nararamdaman ko tuloy. At malalaman nyo kung bakit masama pakiramdam ko ngayon. Hanggang ngayon, time check. Actually, bina-voice over ko hindi na yung yung ginawa ko maghapon. It's 12:38 na midnight. Okay. So yan, papunta na kami sa reception kung saan naka-backride ako sa asawa. Kaya dumating na nga pala. Madali lang pala. Ayan. Sayaw-sayaw muna ang aking Madelabs. Ano pa pwede bomba? Uy, bilisan nyo na. Gutom na ako niyan, girl. As in, gutom na ako niyan. Kaya sabi ko sa kanila, bilis-bilisan na nila. Kahit pogi sila, kailangan bilisan nila. At kasama ko na ulit ang partner in crime ko sa pagkain. Siyempre, hindi mabubuo ang binyag pa walang chibog. Chichibog tayo talaga. Alam nyo naman, pag kami magkasama na lang yung chibog, pagkain lagi. And ang ganda ng entrance. At yan. Super ganda dyan sa bahay ni ko. Ang ganda din ng decor. Very mink. At ito na ang favorite part. Kainan. Hindi ko na masyadong binidyoan yung pagkain namin kasi alam mo yun, ayaw kong naiistorbo ko sa pagsubo eh. Gusto ko kumain lang kasi gutom na ako. So yun na nga. Isa din ba kayo sa mga tao na pagkatapos kumain inaantok? Yes. Yes naman. Yes, kasama siya doon. At hindi lang pala binyag yung occasion today kasi meron pang birthday celebration ng hapon. So, MC-MChan talaga ako dyan kasi hindi na nabidyohan. Ayan. Yung mga oras na to siguro mga 1 p.m. Nag-start sila mag-inom. Ay, ako hindi na ako nag-iinom talaga, I swear. Kasi nga, gusto ko nga mga mag-diet. Paano hindi ka makakapag-diet kung titat pa na yung inom mo? So, iniiwasan ko talaga mag-inom-inom kasi gusto ko nga mag-lose ng weight.
Pero yun lang. Kasama ko nila sa ganyan. Di pulutan naman yung habol. Aray. Sakit talaga. Kaysa sama ng pakiramdam ko. Gusto ko lang siyang i-voice over para ma-post ko na. Ayan. From 1 p.m. to 6 p.m. At yan. Ganda-gandahan na naman ako. Haggard. Imagine mo, ang ganda ng kilay ko kanina. Ngayon putol na. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga mahal ako ng asawa ko. Kaya kahit putol ang kilay ko, go lang. At nalalapit na ang Diyos ko Lord, hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko ngayon. As in, at ito ang salarin talaga. Actually, ang sarap niyan. Nagluto na dati niyan si Gob, tapos pinatikman niya sa akin. Ang sarap talaga. Kaya so requested ko talaga yung pulutan na yan. Thank you Gob. Requested ko talaga yung pulutan na yan kasi sabi ko, Gob, gusto ko nung hipon na masarap, na matamis, na maalat-alat. Tapos, nilagyan niya pa ng extra sili. Kaya, sobrang sarap talaga, girl. Sabihin mo, nakaubos ako ng isang platitong hipon na maski ulo kinakain ko talaga, as in, napaka-crunchy niya na parang ang lasa niya is parang sweet and sour na masarap talaga, girl. Huwag nyo na lang masyadong pansinin yung mga binibidyoan ko kasi wala lang, gusto ko lang mag-save ng memory sa araw na to kasi nakakatuwa. Alam nyo yun, yung pakiramdam na kinuha ka ninang at ninong kahit simpleng tao ka lang, hindi ka mapera. Alam mo yun, sakto lang. Kasi minsan yung mindset ng mga parent, ay, si ganito kunin natin ninong-ninang kasi teacher, kasi police, ganyan. Hindi. Si Gob talaga, as in pantay-pantay. Walang teacher, walang professional, as in pantay-pantay lang, girl. At yan. Siguro, na kalahating platito na ako ng hipon yan, girl. Ang sarap kasi talaga, promise. Diyos ko, hindi ako magsasabing masarap pag hindi talaga masarap. Pero yun lang, may kapalit. Papunta pa lang tayo sa kapalit, be. Ayan. I-flex mo pa, girl. Ebidensya talaga to. Ebidensya ng kaangapan. Kaangapan sa Bicol, hindi. Sa Tagalog, ng kaangapan is katakawan. As in, ang takaw ko dyan, girl. Kasi hindi nga ako umiinom. Ang bag ko lang talaga kumain ng pulutan. Eh, ano ba kasi pakin nyo kung magpulutan ako? Eme lang, nangaaway. Ayun, kahit maambon na, nasa labas pa rin si Talia, ang aking inaanak. At ayan, tower. Siguro mga pang ano na yan, pang 6 na tower na. Hindi pa kasama yung 2 CLBB na may tenga. Tapos hindi talaga sila nalalasing, girl. O baka sabihin nyo na naman ako lang mag-isang babae dyan. Naku, marami kaming babae dyan. Oo, baka chismis nyo na naman akong landi ko, puro lalaki sama ko. So what? So what if I'm malandi? At least ladlad. At ito na nga. Alam mo, umuwi na kami ni Ba. Tapos nagbihis. Tapos bigla talagang pakiramdam ko na mamaga yung kamay ko. Tapos nangangati yung buong katawan ko. So sabi ko sa kanya, punta na tayo ng community hospital kasi iba na yung pakiramdam ko. As in yung kamay ko namumula, na namamanhid. So allergy pala yun sa hipon. And thankful kasi may doktor sa community hospital ngayon. At nabigyan agad nila ako ng gamot. At sabi ng doktor, if hindi ako nadala agad, sabi talaga ng doktor kung hindi ako agad nadala, ako baka hindi na ako nakahinga, girl. So yun lang naman ang mga ganap ko today. At thank you pa din sa invitation pa din Gobet Maning Belay. Thank you, bye. Maraming salamat sa nanood ng video ko. See you next time, bye.